just to summarize, no, I think very clear po na there's every reason for the ICI to basically go into Davao City, to go into Davao Occidental. Dahil nakita ho talaga natin dito na hindi ho totoo, no, na lahat po ng mga proyekto ay kompleto, na lahat po ng mga proyekto ay wala pong problema. Hindi ba? So, syempre, yun naman yung unang tanong eh. Meron bang proyekto o wala? Kung merong proyekto, substandard ba ito o hindi? Natapos ba ito o hindi? Saka tayo papasok doon sa second question, which is, meron po bang kumita wala po dito sa mga proyekto pong ito? Which, kaya nga ho, mahalaga, yung unang pagpunta ng ICI team ni General Azurin, no, noong nakaraan, to Davao City, para makita ho talaga isa-isa yung lahat po ng mga proyekto na dapat pong siyasatin at magkaroon na actual na paglilinaw kung meron bang dapat mapanagot sa mga nakita ho nating incomplete, poorly situated, unconstructed projects po na ito. And to be very clear, this involves not just one district, it involves all the districts within Davao City. It also involves Davao Occidental, which is, I think, what we can call the epicenter of ghost projects in Mindanao Island. I mean, kung nakita ho natin na yung Bulacan seems to be the epicenter of ghost projects within Luzon, parang sa Davao Occidental po natin makikita yon. And yun nga, which is why ito po yung trabaho ng House at this point, no? Pagkatapos po nitong briefing po na ito, we will immediately coordinate with the Independent Commission for Infrastructure para mailatag din po, kasi may mga nabanggit na ho sila mga particular mga proyekto. Kung hindi pa ho ito na isasama, mahalaga maisama po itong madagdag pong listahan na ito doon po sa mga pupuntahan at isa-site visit po ng ICI. Yung pong mga nasa Davao Occidental, syempre may mga na-refer na po sa ICI at for further referral po to the Ombudsman for Sandigan Bayan filing. I think we have to be very clear na iba pa ho itong mga proyekto pong ito within Davao Occidental. So, I think the district engineer in the area should really come to terms with all the other projects na talaga pong nasasangkot po siya sa kasalukuyan. So, yan po. Okay, yun po muna. Binubukas na po natin ang hapag sa mga tanong. Sir, here. Good afternoon po. Lianas Kapanti, GMA News Online. Sir, how much are these projects worth? Etong no structure, incomplete, and poorly situated, more of flood-inducing, I understand. Yung poorly situated, and what's the last one? Unconstructed. Unconstructed. Ano yung total value? We will finalize pa the value. Kasi ano pa may mga tinabi pa kami kasing mga unvetted na mga na mga proyekto. So, we will, hopefully within the day, mailabas mo namin. Sir, sa follow-up, you said epicenter yung Bulacan for Luzon ng failed, is that for right? ghost projects. For ghost projects. So, ang epicenter sa Mindanao ay Davao Occidental, would that be right? Yes, correct. Kasi may nauna na hindi ba? Yung Diskaya projects, no? So, yung mga pinakita ho natin na no structure found. Yung unang dalawang mga proyekto na binanggit, no structure found daw po dun So, kailangan natin makita kung ghost ba itong mga ito o hindi. Itong mga construction of revetment in Kidalapong, Malita, Davao Occidental, construction of flood control structure, Barangay Kinangan, Malita, Davao Occidental, construction of flood mitigation structure, Barangay Little Baguio, Malita, Davao Occidental. So, I mean, if these are ghost projects as well, and I think people had visited it before they sent it to us, baka epicenter talaga yung Davao Occidental. Di ba? Kong Terry, follow-up lang din po. Since last time si Congressman Tino meron na rin na-present na ganito, and today kayo po. Hindi po ba ito hudyat na buksan ulit yung investigasyon ng House Committee on Infrastructure bilang kayo mismo yung may mga nakakalap na data about this? Tingin ko hindi naman kasi maayos naman yung trabaho ng ICI, no? And I think this is clearly within the mandate of the Infracom and also the reason why we recused, no, to further proceed, no? And tingin ko we have a full trust in the ICI, and syempre if there are concerns on whether or not they will proceed to the very end
Yung pong live streaming naman po, I think, I mean, it's a bit delayed, yung live streaming po nila. Pero, tingin ko naman po, as soon as the live streaming is done and proceeds, tingin ko naman, it will be more or less a bit more transparent than we had seen in the past. So, we will forward all the information po to the ICI para sila bahala magsiyasat. Well, hopefully within the week. Kumpletuhin lang namin, particularly yung absolute values ng pong mga proyekto. Good afternoon po. Sir, dun po sa punto na kayo ang magbibigay sa ICI, hindi po ang DPWH. Well, pwede yung DPWH, no? If they wanted to do it. No? Pero kasi ito kasi, more or less, tinignan ho namin, kinompile ho namin yung mga pictures and geotags po yan, geotags and actual pictures na nagawa na po nila. So if they want to do it, they can do it. But as far as we are concerned, yung pong nakuha namin at pinagsama-sama namin mga proyekto, we will forward it the soonest to the ICI. Sir, kung follow-up lang po, kung natuloy po ang infrastructure sa hearing, lalabas po yan, kasama po yan sa mga ano ninyo. O recently lang ho ninyo talaga na ano? Very recent lang yan, I think in the last 2 weeks, no? Kasi yan ang yung mga pinag-usapan eh. So si Congressman Tino had this particular press con, yung ICI had been going to Davao, and syempre si Secretary Dizon of DPWH had actually been going there as well, no? So, at may mga nagpadala ng mga ano sa amin, dagdag pong mga impormasyon. So, pwedeng napag-usapan ito, pero that's a bit of a conjecture already, di ba? Kasi we are indefinitely suspended as we speak. Thank you po. Sir, sorry. Sorry na banggit kasi yung referral. Sir, itong findings nyo, you will just forward it to the ICI. Why not forward it to the Ombudsman kasi the Ombudsman has the motu proprio authority to investigate eh. So, why ICI rather than the Ombudsman, or you will also submit to the Ombudsman? No, we can submit naman po to both, no? Pero syempre, I think yung talaga may clear mandate to look into flood control infrastructure kasi is the ICI. Pero walang problema, we can also give it to Ombudsman Remulla, of course. Sige po. Hindi sir, kasi may discount. May question lang, may question. May question ha? Nilabas daw kasi yung tapos, so pinupun, ang nakalagay daw, nasa listahan, finance-fear daw, itong si Pulong. So nandun siya, nandun si Paulo Duterte, may iba pa po mga pangalan. May defensor, si sabi, so hindi sa Duterte. Tapos, so yan natin muna yun, context lang. Pero dito kasi ang target din, yung mga Duterte, baluarte nila, mga pondo na pinaglaanan nung kay Baby Pulong. So, paano natin din pwedeng, alam ko naman yung message nyo na sinasagot nito, yung mga nagsasabi na puno-politika, baka ina-target lang kasi na maawit sa politika. Well, hindi naman yun din totoo. Kasi, yung pong pinakita natin listahan, it involves the 3 Davao City districts eh. It involves Davao Occidental. Yung pong involved doon sa Davao City districts po, I think hindi ho magkakalyado yun. So, I think ngayon magkakalyado na ho sila. Pero the particular term that we are referring to in these reports, hindi ho sila magkakalyado ang alam ko. So, no one can actually say na particular personalities are being targeted. And they're not even being mentioned in the press briefing today. The focus is on basically the DPWH district engineers of Davao City and Davao Occidental for them to explain themselves. Kasi bakit in the 1st, 2nd, and 3rd districts, where you have like different political personalities, not exactly allies, bakit meron pong mga problema doon po sa mga proyekto po nila? Sabi mo, hindi sila kakayado doon? O ba yun? Hindi, iba yung, may kakapasok lang kasi na congressman eh. Pero in that 2022 to 2025 term, I don't think magkakalyado yung lahat ng tatlo pong iyon. Sir, clarification. So basically, you're just saying na merong, hindi totoo walang problema sa mga proyekto sa Davao City First District or All districts, Okay. Davao City. Yeah. But you're not yet linking those issues to the Duterte. No. I think very clear naman po na, kasi I think nakita natin the last couple of weeks, meron hong
impression na why are people going into Davao and targeting Davao and not going to Cebu and not going to other areas which have been ravaged by typhoons, no? But I think clearly the ICI and the Ombudsman should go to all of these places. Ibig sabihin, kaya nga, it's incorrect to say na there is actual targeting of political personalities. Kasi the question naman po in investigations ay meron bang proyekto o wala, di ba? Saka lang ho tinatanong kung sino ho yung sangkot eh. Di ba? Kung may proyekto o wala, kung may proyekto, di salamat, di ba? Mabuhay. Pero kung walang proyekto o substandard proyekto, saka ho natin tatanong, sino ho yung dapat managot, di ba? So, nandun pa lang ho tayo sa unang tanong. May proyekto ba o wala? Saan yung lugar na yon? Sa Davao City, may mga problematic na proyekto. Sa Davao Occidental, parang may ghost projects, no? So, saka natin ho pag-usapan, sino ho yung mga sangkot dito. Ganun naman ho yun sa House Infracom, ganun ho sa Blue Ribbon, hindi ba? Ganun din ho sa ICI. Yung pong ating kabuang proseso. Sir, kung meron ho bang, ito po na-compile po ninyo, ano po, meron po bang ibang lugar pa na, ano po ninyo, inaayos pa rin? Well, hopefully, yung sa Cebu, may makuha din ho kami mga dagdag na impormasyon. Kasi, masidhi yung galit ng mga tao nitong nagdaan. At yun din naman yung panawagan natin noong nakarang linggo, hindi ba? Kailangan hong makuha yung listahan ng mga flood control projects ng Cebu Province. Siguro kailangan pagpaliwanagin, katulad na binanggit ko noong nakaraan, yung pong QM Builders. Kasi yun po yung HQ nung pong kontratista pong ito. So kung gaano kalaki yung kanila pong proyekto sa probinsya, pangalawa, naging epektibo ba yung mga proyekto na ginawa nila sa probinsya? Siyempre, ayoko namang i-conjecture yung pag-iisip, no, ng ibang tao. Pero again, just to be very clear, the motivations for all the investigations has always been truth-seeking. No? So, ibig sabihin, kailangan ho talaga natin panindigan pag sinabi ho natin na kung sino yung dapat managot, dapat itong panagutin. Di ba? And I think the ICI has been trying to do that clearly with all the referrals that they're making to the Ombudsman. No? So, antayin na lang ho natin in the other areas that we will see in Davao, or if we will do Cebu, then we will do Cebu.